may nakita akong parang maliit na supot na may lamang buhok. Iho, huwag mo na yung galawin. Baka lumang gamit yan ng nanay mo. Pampaswerte sa bahay. Hindi ko rin napaghandaan. Akala ko makalipas ang 16 na taon, magiging maayos din ang lahat. Pare, nakita ko siya. Nagsisimula na siya maghiganti. Umalis ka na sa lugar na ito. Magpakalayo-layo ka. Umalis ka na hanggat hindi pa huli ang lahat. Tumigil ka, Dominic. Anak ng teteng, manahimik ka. Umalis ka na't itikom mo yung bibig mo. Huwag na huwag mong babanggitin na nangyari. 16 na taon na nakalilipas. Dahil oras na bumagsak ako, isasama kita sa hukay. Ilang dekada akong nakakulong sa pagkamuhi laban sa inyong tatlo. Binaboy niyong buo kong pagkatao. Ilang beses ako nagmakaawa sa inyo, ngunit paulit-ulit niyo lang akong ginahasa. Alam mo bang sobra ko kayong kinamumuhian? Taon 1989, Cebu. Mainit ang panahon nung araw na yun. Isang jeep ang huminto sa tapat ng lumang arko ng barangay. Ilang saglit pa, bumaba si Dominic, hawak ang nagsisilakihan niyang 2 bagahe. Kasunod niyang bumaba ang asawang si Sofia na hawak kamay ang 10 taong gulang na anak na si Miguelito. Grabe, napakainit sa loob. Sobrang lagkit na ng katawan ko. Masanay ka na, mahal. Ganyan talaga dito sa probinsya. Saka nagkataon din kasi na sa ganitong buwan maraming mga bakasyonista at mga kabaryo ko ang umuwi dito sa Cebu. Papa, ang tataas ng coconut tree dito. Dito lumaki si Papa, anak. Hayaan nyo, bukas na bukas ay ipapasyal ko kayo sa bayan. Halina kayo, dun tayo sa waiting shed mag-abang ng tricycle. Malapit lang naman dito ang bahay ng nanay ko pero sobrang init ng panahon. Baka hindi nyo makayanan. Teka, nagugutom na ba kayo? Gusto nyo bang dumaan muna tayo sa karinderya para kumain? Hindi na, mahal. Baka kanina pa naghihintay ang magiging katulong natin sa bahay. Sumulat kasi ako sa kanya nung nakaraan na ngayong araw tayo makakarating dito sa probinsya. Napatango na lamang si Dominic dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Napatingin siya sa kanyang anak. Bakas ang tuwa sa mukha nito habang nakatunganga sa mga nagsisitaasang puno ng nyog. Napangiti siya saka sila naglakad papunta sa waiting shed. Habang papalapit na doon, napansin niya ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Gusot ang buhok at mamula-mula ang namumugtong mga mata. Nakatingin ang lalaki sa kanilang direksyon. Maya-maya pa napatayo ito saka sila sinalubong. Uy, Dom! Ikaw na ba yan? Matagal-tagal ka rin nawala. Felix! Uy, pare! Long time no see 16 na taon ka rin kasing nawala dito sa lugar natin 16 na taon na ba yon? Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon, no? Mabuti naman at buhay ka pa. Siraulo ka. Malakas pa naman ako Ikaw nga tong mas matanda sa ating tingnan sino pala yung kasama mo? Asawa mo? Oo nga pala. Misis ko tsaka anak namin. Mahal, siya nga pala si Felix. Isa sa mga tropa ko rito. Magandang hapon. Magandang hapon din sa'yo, Mrs. ni Dominic. Mukhang maayos ang buhay ninyo Mrs. ni Dominic talaga, pare. Mukhang siraulo ka pa rin hanggang ngayon Kumusta pala? Anong balita? Ganun pa rin. Dakilang tambay pero paminsan-minsan nakakadiskarte din. Uy, alam mo ba? Yung katropa natin na si Carlos, kapitan na ngayon sa kabilang bayan. Talaga? Oo, malakas ang kapit saka mayabang pa rin. Pag nagka-oras ka, mag-inuman tayo minsan. Aba, ayos Sige, tingnan natin. Oy, tricycle, Manong! Para! Dominic, ikaw na ba yan, iho? Abay, pamilyadong tao ka na pala. Opo, ako nga po ito. Kumusta, Tatang? Tagal nating hindi nagkita. Ilang taon din. Sa awa ng Diyos unti-unting gumiginhawa na ang buhay. Yung junior ko nasa abroad na. Saan ba kayo? Mabuti naman ho. Doon po kami sa dati naming tinitirhan. Sofia, sa loob na kayong maupo ni Miguel. Sa likod na lang ako. Paano, pare? Mauna na kami sa'yo, Dumaan ka sa bahay minsan, kwentuhan tayo. Sige pre. Ingat kayo. Umandar na ang tricycle at umugong ang lumang makina noon
habang unti-unting nilalamon ng alikabok ang figura ni Felix na naiwan sa gilid ng kalsada. Kumaway pa yun, ngunit hindi na napansin ni Dominic dahil abala na siya sa pag-ayos ng kanyang upuan sa likuran. Mula sa loob ng tricycle, pinapaypayan ni Sofia ang sarili habang yakap ang kanilang anak. Papa, ang ingay ng tricycle! Ganyan talaga yan, anak. Masasanay ka rin. Parang bawat lubak, umaalog ang buong katawan ko. Ay, pasensya na ho kayo, ma'am. Ganito na talaga tong kalsada dito mula pa noon. Ayos lang yan, tatang. Nakakamiss nga eh. Habang bumibiyahe, napapatingin si Dominic sa magkabilang gilid ng daan. Sa loob ng 16 na taon na nawala siya sa lugar na yon, marami na ang nagbago. Kung dati bilang lang ang mga kabahayan at ilang metro pa ang layo sa bawat isa, ngayon ay dikit-dikit na ang mga bahay at tila nagsisiksikan sa makitid na lupa. Ang dating maluluwag na damuhan ay napalitan na ng mga konkretong pader at bubong na yero. May maliliit din na tindahan sa halos bawat kanto. May nakasabit na kupas na tarpaulin at mga karatulang inanod na ng panahon. Ilang saglit pa, huminto ang tricycle sa tapat ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Kupas na ang pintura at bahagyang nakabukas ang bintana. Bumaba si Dominic at tinulungan ang asawa sa mga bagahe. Ito na po ang bayad. Salamat po, tatang. Ay, salamat din, iho. Paano? Mauna na ako. Mag-iingat kayo. Pagkalayo ng tricycle, muling bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Sa tapat ng bahay ay nakatayo ang isang matandang babae. Bahagyang kuba ang likod noon, nakasuot ng kupas na saya at puting kamiseta. May hawak yung walis tingting at tila kanina pa naghihintay. Dahan-dahang lumapit doon si Dominic. Magandang hapon po. Kayo po ba si Nanay Teresita? Oo, iho. Ako nga. Ikaw siguro si Dominic. Magandang hapon po. Pasensya na po at ngayon lang kami nakarating. Walang anuman, iha. Inaasahan ko na rin naman kayo. Mainit ang biyahe, hindi ba? Opo, sobra po. Mahal, buksan mo na ang pinto. Baka gutom na tong anak mo. Ay, halina kayo sa loob. Pasensya na, matagal na rin hindi nalilinisan to. Ay, wag ho kayo mag-alala. Mabilis at malinis po ako sa paglilinis ng bahay. Kami na ho maglilinis ng asawa ko. Matanda na ho kayo at baka mapagod pa kayo. Saka, sobrang maalikabok ho rito. Mabuti pa at sa kwarto na lang muna kayo ni Miguel matapos kong linisin yon. Ay, sige, iho. Ikaw ang bahala. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng lumang bahay, kasabay ang paglangit-ngit ng kalawanging bisagra. Isang makapal na alikabok ang agad na bumungad, na tila 16 na taon ding naghintay sa pagbabalik ni Dominic. Pumasok si Sofia habang yakap si Miguelito. Pilit iniiwasang matapakan ang nagkalat na tuyong dahon at ipan na nakasabog sa sahig. Tumayo si Lola Teresita sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang bawat sulok ng kanilang bahay. Medyo madilim dito, mahal. Mabuti pa, buksan mong lahat ng bintana. Oo, matagal na kasing nakasara to eh. Teka, bubuksan ko lang ha. Isa-isang binuksan ni Dominic ang kanilang mga bintana. Pumasok ang liwanag ng hapon, kasabay ang mainit na hangin at alikabok na muling umangat sa ere. Napaubo ang bata at mas hinigpitan pa ang kapit sa kanyang ina. Mama, ang hirap pong huminga. Tiisin mo muna, anak. Lilinisin lang namin. Sanay na hutong bahay sa katahimikan pero tsak na babalik din ang sigla dahil nandito na kayo. Mahal, ako na lang muna mag-aalaga kay Miguel. Ikaw na maglinis, ha? Sige. Nanay Teresita, pahinga po muna kayo. Hindi ho ako sanay na walang ginagawa. Tutulungan na lamang kita sa pagwawalis, iho. Kinuha ng matanda ang walis tingting at dahan-dahang nagsimula sa may pintuan. Bawat hagod ng walis ay may kasamang mahinang bulong at napansin yun ni Sofia.
Nanay, may sinasabi po ba kayo? Ay, wala, iha. Nakasanayan ko lang talagang makipag-usap sa sarili ko. Sa bagay ho, ganyan din ho ako minsan eh. Maiba ko, matagal na po ba kayong naninirahan sa lugar na ito? Medyo matagal na rin. Mas matagal pa sa iniisip mo. Doon po ba kayo galing sa kabilang barangay? Doon po kasi ako sumulat. Oo, doon ako nanunuluyan ngayon. Marami na nagbago sa lugar na ito, pero may mga ala-ala talagang ayaw maglaho. Maiba po ako, Nay. May pamilya pa ho ba kayo? Yung apo kong babae na lang ang tanging kasama ko sa buhay. Ganun ho ba? Nasaan na po ang apo ninyo? Hindi nakaimik ang matandang babae. Dahil doon, napatingin si Sofia sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Lungkot na parang hindi lamang para sa kanyang sarili. Kaya hindi na nagtanong pa si Sofia. Inisip niya na baka dala lang yon ng katandaan. Sa kabilang banda, patuloy na nagbubukas ng mga aparador si Dominic. May mga lumang kaldero, basag na pinggan at mga gamit na tinakpan na ng alikabok. Habang naglilinis ang lalaki ay bigla siyang napatigil. Bakit may ganito? Ano yon, mahal? May nakita kong parang maliit na supot. May lamang buhok. Iho, wag mo na yung galawin. Bakit po? Baka lumang gamit yan ng nanay mo. Pampaswerte sa bahay. Napakamot ulo na lamang si Dominic, saka ibinalik ang supot sa sulok ng aparador. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinilabutan. Samantala, si Miguelito naman nakaupo sa isang lumang silya, tahimik na nakatingin sa dingding at napansin yun ng kanyang ina. Anak, anong tinitingnan mo dyan? Mama, may babae po sa taas. Ha? Anong babae? Nakangiti po siya, tapos mahaba po ang buhok niya, Mama. Napatayo si Sofia at agad na nilapitan ang bata. Tumingin siya sa direksyon na itinuturo noon, ngunit wala naman siyang nakita. Wala siyang napansing kakaiba. Ilang saglit pa, tahimik na lumapit sa kanila si Lola Teresita. Marahan nitong hinaplos ang ulo ng bata. Anak, wala namang tao sa taas. Ano bang pinagsasasabi mo? Baka naman namalikmata ka lang. Pero, Mama, may mga batang mas bukas ang mata sa mga bagay na hindi natin nakikita, Iha. Ganun po ba? Oo, lalo na kung bagong dating pa lamang sila sa isang lugar. Nagkatinginan sina Sofia at Dominic. Pareho silang hindi mapakali. Ngunit pinili na lamang nila na ipagsawalang bahala ang lahat. Inisip nila na pagod lamang sila sa biyahe. Kinagabihan, matapos ang maghapong paglilinis, maagang natulog ang mag-anak. Nangingitim na ang langit sa labas at ang mga kuliglig ay nagsimula ng mag-ingay sa paligid. Humiga si Sofia katabi si Miguelito, habang si Dominic naman ay nananatiling gising. Nakahiga ngunit nakatitig sa kisame. Hindi mapalagay ang lalaki. Mahal, hindi ka pa ba inaantok? Ewan ko ba, parang ang bigat ng pakiramdam ko eh. Baka dahil lamang yan sa pagod. Mahaba rin ang biyahe natin kanina. Hindi na sumagot pa si Dominic. Pinilit niya na lamang ipikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, tuluyan din siyang nakatulog. Kinabukasan, sinalubong ng maagang sikat ng araw ang lumang bahay. Pumasok ang liwanag sa mga bintana, tinangay ng hangin ang natitirang alikabok kahapon. Maagang nagising si Sofia. Maingat siyang bumangon upang hindi magising ang mag-ama. Dumiretso siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Ilang saglit pa, dumating na si Lola Teresita. May daladala yung tabo at walis. Magandang umaga, Iha. Magandang umaga rin po, Nanay. Masyado po kayo maaga.
Ay, nakasanayan ko na. Hindi na rin naman mahimbing ang tulog ko kapag ganitong tumatanda ka na. Ilang saglit pa, lumabas si Lola Teresita upang magwalis sa bakuran, habang si Sofia naman ay nagpaiwan sa kusina upang ipagpatuloy ang kanyang pagluluto. Nagluto siya ng sinaing at pritong isda. Maya-maya lumabas na si Dominic, bagong gising at may nakapatong na tuwalya sa kanyang balikat. Magandang umaga, mahal. Ang aga mo namang bumangon. Magandang umaga rin, mahal. Baka gusto mo magkape? Oo. Salamat. Pagkatapos noon, umupo ang lalaki sa bangkong kahoy sa may kusina. Napansin niya na maayos na ang paligid kumpara kahapon. Kahit luma ang bahay, unti-unti na yung nagmumukhang may buhay. Maya-maya pa, nagising si Miguelito at lumabas ng kwarto. Panay pa ang paghikab ng bata habang hawak nito ang maliit niyang laruan. Mama, gutom na po ako. Halika anak, kakain na tayo. Umupo ang pamilya sa hapagkainan. Ipinaghain pa ni Sofia ng pagkain ang kanyang mag-ama. Habang kumakain, napansin ni Sofia sa labas ng bintana ang mga batang naglalaro ng habul-habulan. Nasulyapan din niya ang mga kapitbahay nila na nagkukwentuhan sa labas. Pagkatapos nating kumain, lilinisin ko yung mga lumang gamit sa likod ng bahay. Sige, ako naman ay maglalaba. Nanay Teresita, wag na po kayo masyado magtrabaho, ha? Halina po kayo, samahan niyo po kami mag-almusal. Mamaya na ako, iha. Mauna na kayo. Matapos kumain, nagkanya-kanya na sila ng gawain. Kinuha ni Sofia ang palanggana at mga maruruming damit. Lumabas siya sa likuran ng bahay kung saan may maliit na batalan na yari sa semento. Doon niya isinabit ang lubid at nagsimulang magbabad ng labada. Samantala, si Dominic naman nagtungo sa sala upang ayusin ang ilang lumang gamit, mga sirang upuan, kahon na may lamang papel at mga kasangkapan na matagal na hindi nagagamit. Habang kinukusot ni Sofia ang mga damit, unti-unti niya nang nararamdaman ang init ng katanghalian. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit tinitiis niya lamang yon. Paminsan-minsan, napapalingon siya sa loob ng bahay upang silipin ang anak na si Miguelito na naglalaro sa sala kasama si Lola Teresita. Bandang 2:00 ng hapon, nagkataong abala sa pag-aayos ng sirang upuan si Dominic sa labas nang dumating ang kanyang kaibigan na si Felix. Uy, Dom! Felix? Ba, napadalaw ka. May pinuntahan lang ako dyan sa kabilang kanto, kaya sabi ko dadaanan na kita. Pwede ba? Oo naman. Halika, pasok ka, tuloy. Ay, eto pa rin pala yung bahay ninyo eh. Wala masyadong pinagbago ah. Ganun talaga. Ilang taon ding walang nakatira dito. Pero maayos pa rin ah. Tahimik, tsaka presko. Balak ko ngang iparenovate sa susunod na buwan eh. Ikaw, kumusta ka naman? Mukhang ganun ka pa rin ha. Ano pa ba? Buhay tambay pa rin. Diskarte dito, diskarte doon. Ikaw, mukhang gumanda na ang buhay mo ah. Sakto lang. Nagtatrabaho para sa pamilya. Hindi na nagsalita pa si Felix. Sa halip, inilihis niya ang usapan. Ilang sandali pa, lumabas si Sofia mula sa likuran. Hawak ang malaking palanggana. Oh, may bisita ka pala. Magandang hapon. Ay, magandang hapon din. Pasensya na po sa abala. Walang problema. Paano, mahal? Felix, maiwan ko muna kayo rito, ha? Magsasampay muna ako sa likuran. Tawagin mo lang ako, mahal, kung kailangan mo ng tulong, ha? Ngumiti na lamang si Sofia at dumiretso sa likod bahay upang magsampay ng mga pinaglabhan. Sa sala, nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawang lalaki na pag-usapan pa nila na mag-iinuman kinagabihan. Makaraan ang halos kalahating oras ay napatayo si Felix saka nagpaalam sa kaibigan. O siya, mauna na ako. Babalik ako mamayang gabi. Meron pa kasi akong racket ngayon eh.
Sige pare, mag-iingat ka ha. Ay, magdadala ako ng alak mamaya. Inuman tayo sa kakwentuhan ulit, ha? Tumango na lamang si Dominic at pinagmasdan ang kanyang kaibigan habang lumalabas sa kanilang bakuran. Dahil wala silang gate, dire-diretso lamang yun lumakad papalabas. Tinahak ang makitid na daan sa gilid ng kanilang bahay. Saglit pang tinanaw ni Dominic ang likod ng kaibigan bago yun tuluyang nawala sa may papalikong kalsada. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Samantala, nung mga sandaling yon, patuloy pa rin sa pagsasampay si Sofia. Nakayuko siya habang inaayos ang mga damit sa lubid nang mapansin niya na tila may dumaan sa kanyang tagiliran. Napaangat siya ng tingin ngunit wala naman siyang nakita. Tanging mga dahon lamang na tinatangay ng hangin ng malalaking punong kahoy. Bakit parang may dumaan? O hindi kaya namamalikmata lamang ako? Sa loob naman ng bahay, naroon si Lola Teresita na nakaupo sa lumang silya. Pinagmamasdan si Miguelito na abalang-abala sa paglalaro ng mga robot nitong laruan sa sahig. Maya-maya pa, biglang huminto ang bata at napatingin sa bukas na pintuan. Lola, may babae po kanina sa labas. Ha? Anong babae? Nakatayo lang po doon, tapos umalis na po. Napakunot noon na lamang ang matanda. Sumilip siya sa pintuan, ngunit gaya ni Sofia kanina, wala rin siyang nakitang kahit na ano. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa bagay na yon. Sa isip niya, baka nagbibiro lamang ang bata. Sa labas naman, muling tumingala si Sofia sa likod bahay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla na lamang siyang kinabahan. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan. Hindi niya lang matukoy kung saan yun nanggagaling. Ilang saglit pa, lumapit sa kanya ang asawang si Dominic. Mahal, marami ka pa bang isasampay? Patapos na to, mahal. Umalis na si Felix. Oo, may racket siya pero babalik din naman yun mamayang gabi. Magiinuman daw kami. Ganoon ba? Sige, pakibuhat tong palangga na mahal. Pakidala sa banyo. Sige, mauna ka na sa loob. Ako nang bahala dyan. Hindi pa man nakakaalis ang mag-asawa sa kanilang pwesto nang biglang umalingasaw ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas mula sa kusina. Nagkatinginan ang dalawa. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Sofia. Nadatnan niya si Lola Teresita na nagluluto sa kusina. Si Miguelito naman nakaupo sa mesa habang nakatingin sa labas ng bintana. Nanay Teresita, nagluluto na pala kayo. Anong ulam natin? Ay, tinolang manok, iha. Ganun po ba? Ako na po magsasaing. Ay, hindi na kailangan. Nakapagsaing na ako. Naku, Nay, salamat po. Maiwan ko muna kayo rito. Papaliguan ko na lang muna si Miguel. Miguelito, anak, halika, paliliguan ka na ni Mama. Tuwang-tuwa namang lumapit ang bata sa kanyang ina. Pagkalapit, agad na payuko ang babae sa kanya hinagkan ang anak. Napahagikgik naman sa tuwa ang bata. Ang asim na ng anak ko, amoy suka na. Halika na, maligo na tayo. Sige po, Mama, pero malaki na po ako, kaya ko na po maligo mag-isa. Anong malaki ka na? Hindi, baby pa rin kita, kaya halika na, ako magpapaligo sa'yo. Kinagabihan, nasa kalagitnaan ng hapunan ang pamilya ni Dominic nang biglang may sunod-sunod na kumatok sa kanilang pintuan. Natigilan ang mag-asawa at nagkatinginan. Sino kaya yon? Ganitong oras na kumakatok pa. Ay, baka si Felix na yan, mahal. Hindi ba, sabi ko sa'yo kanina, magiinuman kami ngayong gabi? Ay, oo nga pala, naalala ko na. Pagbuksan mo na, mahal, baka lamukin siya sa labas. Sige, sandali lang ha. Napatayo si Dominic at sinalubong ang kanyang kaibigan. Pagbukas pa lang niya ng pinto, ay sumalubong na sa kanya ang muka ni Felix. Nakatayo yun sa may pintuan. Pawis ang noo at tangan ang 2 bote ng inumin. Oh, Dom,
Hindi ba't sabi ko sa'yo babalik ako? O eto na, dala ko na yung bote. Aba, Felix, halika, pumasok ka. Nakapaghapunan ka na ba? Kung hindi pa saluhan mo na kami. Hindi pa man nakakapagsalita si Felix, biglang may umubo sa kanyang likuran. Natigilan si Dominic, sabay na pasilip at ganun na lang ang gulat at tuwa niya nang makita ang hindi niya inaasahang bisita. Walang iba kundi si Carlos, isa rin sa mga kaibigan niya na matagal niya nang hindi nakikita. Carlos? Pare, ikaw na ba yan? Hindi kita namukha na. Ba, galante natin ngayon Dom, parang kahapon lang yung huling pagkikita natin Almost 6 years na. Kaya nga, yung balita ko, politiko ka na raw. Totoo ba? Wala Malakas tayo, pare. Mabuti at napadalaw ka rin. Oo, nakasalubong ko kasi kanina sa daan tong si Felix, tapos sinabi niya nakauwi ka na raw. Nagyayari na, mag-inuman tayo dito sa inyo, kaya eto, nagdala ako ng imported na alak. Galing pang France to, bigay ng kaibigan ko. Pero, may iba ko pare. Halos 16 na taon na nakalipas. Tsaka itong bahay niyo mukhang inaamag na. Oo nga Balak ko sanang iparenovate sa susunod na linggo. Ganun ba? Ako nga kakabili ko lang nung nakaraang linggo ng lote dun sa kabilang baryo. Balak kong gawin malawak na palayan. Alam mo na, maasenso dapat din na lumalawak ang ari-arian, di ba? Wow, ibang-iba ka na talaga, pare. Halika, pasok muna kayo sa loob. Teka, nakapaghapunan na ba kayo? Kung hindi pa saluhan nyo na kami. Tamang-tama kasi ang dating nyo, naghahapunan kami ngayon ng pamilya ko. Salamat pare, pero busog pa ako. Nilibre ko kasi tong si Felix sa kainan bago kami pumunta dito Sige na, tapusin mo na muna yung paghapunan ninyo ron. Bumalik ka na lang pagtapos ka na. Sige, maiwan ko muna kayo rito mga pare Saglit lang ako. Pagbalik ni Dominic sa hapagkainan, napansin niya na nakatingin sa kanya ang kanyang misis, kaya agad siyang lumapit at umupo sa tabi noon. Nandyan yung mga kaibigan ko, sina Felix at Carlos. May dalang alak. Inom lang akong konti, mahal Oo naman, huwag ka lang masyadong magpapakalaseng Ba't hindi mo sila inayang kumain? Baka hindi pa nakakapaghapunan ng mga kaibigan mo, mahal. Kumain na raw sila bago pumunta rito. Pagkatapos natin kumain, ipapakilala kita kay Carlos. Matapos maghapunan, pagbalik ni Dominic sa sala, inabutan niya sina Carlos at Felix na nagkukwentuhan, sabay yung napatingin nang siya ay bumalik. Agad na nilapag ni Dominic ang dala niyang baso sa mesa, saka umupo sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Ilang saglit pa, sumunod si Sofia at ang anak nila na si Miguelito. Asawa ko nga pala pare, tsaka anak ko, Carlos. Mahal, siya si Carlos, yung kinukwento ko dati. Aba, sigurado ka na ba sa kanya? Pare naman, syempre oo. Maliban sa magandang misis kong to mabait din. Sobrang bait. Ay, pasensya ka na pare pero yung misis mo tinatanong ko, Sofia, hindi ba? Sigurado ka na ba dito sa kaibigan kong si Dominic? Sa ganda mong yan? Oo naman ho. Mabait at masipag na tao naman tong si Dominic Maalaga rin at mapagmahal na asawa. Kung hindi mo pa alam, marami akong ari-arian, Sofia. Meron din akong sasakyan. Kakabili ko lang nung nakaraang buwan. Alam mo naman, sobrang hirap dito sa lugar namin pero hindi ako nabibilang sa kanila. Ako nga pala mayor sa kabilang bayan. Kung may libre kang oras at kung gusto mo ipapasyal kita sa bayan. Pare naman, asawa ko na yan Ay, biro lang pare. Nagbibiro lang naman ako Mahal, mauna na kami ni Miguelito sa kwarto Huwag mo masyadong damihan ng inom mo. Felix, Carlos, mauna na kami sa inyo Sige mahal, susunod na lang ako sa inyo mamaya Tumango na lamang ang babae, saka niyaya na ang kanilang anak na si Miguelito sa kanilang silid. Bago pa man siya tuluyang makaalis sa sala, napansin niya ang malagkit na tingin sa kanya ni Carlos. Napangisip pa ang lalaki bago tumungga ng alak na dala ni Felix. Lihim naman na kinilabutan ang babae. Hindi niya agad nagustuhan ang ugali ng kaibigan ng kanyang asawa, kahit yun ang unang beses na sila ay nagkakilala. Napailing na lang siya bago niya binigay ang buong atensyon sa kanyang anak.
Samantala, nang makaalis si Sofia ay saka nagsimula sa pagkukwentuhan habang nag-iinuman sina Dominic at ang kanyang mga kabarkada. Pare, huwag ka magagalit ha, binibiro ko lang yung asawa mo. Kilala mo naman ako, pero sobrang swerte mo sa misis mo ah. Maganda na, napaka-sexy pa. Pare, saan ba kayo nagkakilala ng misis mo? Sa Maynila ako siya nakilala, mga pare. Magkatrabaho kami sa pabrika. Maiba ako. Kumusta ka naman, Carlos? O mas dapat ba kitang tawaging Mayor Carlos? Eto, parelax-relax na lang. Madalas out of town ako dahil iniimbitahan ako sa mga party. Wow! Ang sarap talagang maging mayor, pare, no? Ako nga eh. Eto, dakilang tambay pa rin. Napatawa na lamang si Carlos dahil sa sinabi ni Felix. Napailing naman si Dominic. Halos 2 oras din ang inilaan nila sa pag-iinuman at pagkukwentuhan bago nagpaalam si Carlos na mauuna na umuwi. Paano? Una na ako sa inyo mga pare ha. May meeting pa kasi ako bukas ng umaga eh. Sige pare, mag-iingat ka ha. Pare, pwede bang makitulog ako dito sa inyo ngayong gabi? Dito na lang ako sa upuan nyo. Kasya naman ako dito eh. Oo naman pare, sandali. Ikukuha kita ng unan at kumot. Sige pare, salamat ha. Tumungo naman si Dominic sa kwarto nila mag-asawa. Nakasabay pa niya si Lola Teresita na pabalik din sa kwarto nito. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya pa ang kanyang asawa na nagbabasa ng pocketbook sa harapan ng gasera, samantalang mahimbing naman natutulog ang kanilang anak na si Miguelito. Mahal, hindi ba sinabi ko sa'yo na iwasan mo na magbasa tuwing gabi, lalo na kapag madilim? Hindi kasi ako makatulog eh. Saka may gasera naman. Nakauwi na ba yung mga kaibigan mo? Si Carlos, nakauwi na. Mahal, si Felix nga pala. Dito sana makikitulog sa atin ngayong gabi. Doon lang siya sa sala matutulog, sa upuan. Sige mahal, walang problema. May unan at kumot na ba siya? Yun nga eh. Meron pa ba tayong extra dyan? Eto mahal, ipahiram mo muna sa kanya. Mabuti at nakapaglaba ko kanina ng kumot. Ayan. Salamat. Ibibigay ko lang to sa kanya. Pagbalik ni Dominic sa sala ay nadatnan niya na mahimbing na ang pagkakatulog ng kanyang kaibigan. Malakas pa ang hilik ng lalaki na tila ba mahimbing na talaga ang pagkakatulog. Napailing na lamang si Dominic, sa kanya ipinatong ang kumot sa ibabaw ng tiyan ng kaibigan at inilagay niya sa mesa ang unan. Pare, nandito lang tong unan mo ha. Iniligpit ni Dominic ang mga bote ng alak na kanilang ininom. Maging ang mamahaling dala ni Carlos ay itinabi niya dahil mayroon pang natira. Nang matapos yun, saka siya bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Dala ng pagod at tama ng alak ay mabilis na nakatulog si Dominic. Isang araw, naisipan ni Dominic na ilabas ang kanyang mag-ina. Matagal na ring hindi nakakapaglibot si Sofia kaya pumayag agad yun. Masayang nag-ikot ang mag-anak sa bayan. Dumaan din sila sa palengke. Bumili pa ng merienda si Miguelito at sandaling nagpahinga sa may plaza. Habang naglalakad, napadaan sila sa isang maliit na parlor shop. May makukulay na poster sa salamin at may nakasabit pang karatula na hair salon. Mahal, sandali lang ha. Gusto ko sanang magpakulot ng buhok. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagpaayos eh. Sige lang mahal. Dito na lang muna kami ni Miguelito sa labas. Hihintayin ka lang namin dito. Sige mahal, maraming salamat. Masayang pumasok si Sofia sa loob ng parlor. Sobrang tahimik doon. 2 lamang ang parlorista at ang isa sa mga yun ay agad na lumapit sa kanya pagkapasok pa lamang sa pintuan. Ano pong ipapagawa niyo, ma'am? Magpapakulot sana ako. Erika, ikaw na magkulot kay ma'am. Ma'am, si Erika po ang pinakamagaling na magkulot dito sa amin. Magandang tanghali po, ma'am. Ako po si Erika. Ako po ang bahala sa buhok nyo. Hali po kayo, upo po kayo dito. Sige, salamat. Kaagad namang sumunod si Sofia sa parlorista.
Habang inaayusan, panakanakang napapatingin ang parlorista sa salamin. Napansin ni Sofia na minsan ay sa direksyon ng pintuan ito sumisilip kung saan nakaupo si Dominic at si Miguelito. Nung una, hindi niya yon napansin. Inisip niyang normal lang yon. Baka tinitingnan lamang niya na may papasok pang customer. Ma'am, asawa niyo ho ba yung lalaking yan? Oo, bakit mo na itanong? Kakilala mo bang mister ko? Hindi na sumagot pa si Erica. Tahimik lang nitong pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kaya naman ipinagsawalang bahala na lamang ni Sofia ang tungkol doon. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang pagkukulot sa kanya. Masaya si Sofia sa kinalabasan ng kanyang buhok. Lumabas siya ng parlor na may ngiti sa labi. Uy, wow! Bagay na bagay sa'yo, mahal ah. Talaga? Hindi ba ako mukhang masyadong bata? Hindi eksakto sa edad mo, bagay na bagay sa'yo. Mahal, may itatanong nga pala ako. Ano yun? Yung parlorista kanina, yung nagkulot ng buhok ko, kakilala mo ba siya? Hindi pero parang pamilyar yung mukha niya sa akin. Bakit mo naman naitanong, mahal? Wala lang, napansin ko kasi kanina na parang napapatingin siya sa'yo habang inaayos niya yung buhok ko. Tsaka tinanong niya kung asawa kita. Akala ko kakilala mo. Baka naman napugian lang sa akin, mahal. Alam mo naman tong asawa mo, sobrang pogi. Ay nako, ang yabang mo talaga. Ma, pa, uwi na po tayo. Inaantok na po ako eh. Gusto ko na pong umuwi. Sige anak. Mahal, halika na. Umuwi na tayo. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na si Dominic. Tahimik siyang bumangon mula sa kama upang hindi magising si Sofia at ang kanilang anak na si Miguelito. Dumiretso siya sa kusina, nagsaing at nag-init ng tubig para sa kape. Sobrang tahimik ng umagang yun. Tanging tunog lang ng kumukulong tubig at tiktak ng lumang orasan sa dingding ang iyong maririnig. Nagkataon din na nung araw na yon ay day off ni Lola Teresita. Magandang umaga, mahal. Ang aga mo yatang nagising. Alam mo naman, linggo ngayon, mahal. Magsisimba tayo. Saglit, gigisingin ko lang at paliliguan muna si Miguel. Sige, mahal. Eto nga pala, pinagtimpla kita ng kape. Pagkatapos nilang mag-usap, pumunta na si Dominic sa banyo para maligo. Pagkatapos noon ay muli niyang binalikan ang kanyang sinaing at saktong kaluluto lamang noon. Inilipat niya ng pwesto ang kaldero saka siya bumalik sa kwarto upang magbihis. Naabutan niya pa ang kanyang mag-ina na nag-aayos ng sarili sa loob ng kwarto. Tapos na ba kayo dyan? Pauna na kayo mag-almusal. Susunod na lang ako. May natirang isdang inihaw kagabi kaya yun na lang muna ang ulamin natin. Ngumiti si Sofia at bahagyang tumango. Pagkatapos ay dumiretso na sila ng kanilang anak sa hapagkainan. Dahan-dahan lang ang kain, ha? Mainit pa ang kanin. Tumango naman ng tahimik ang kanyang anak. Hawak ang kutsarang bakal na medyo kupas na ang kinang dahil sa katagalan. Sa labas may dumaan na tricycle. Marahang umalingaw-ngaw ang makina nito sa makitid na kalsada. Ilang saglit pa, lumabas si Dominic mula sa kwarto. Nakasuot ng puting polo na nakatiklop ang manggas. Umupo yun sa dulo ng mesa at nagsandok ng kanin. Pagkatapos ng misa, dumiretso tayo sa palengke. Maaga pa, baka may bagong katay na baboy. Oo, saka bumili na rin tayo ng sabon panlaba. Matapos kumain, nagligpit na si Sofia ng pinggan at inilagay ang mga yon sa palangganang may sabon. Si Dominic naman kumuha ng walis tingting at nilinis ang sala. Ang anak nilang si Miguelito ay naupo sa sahig. Nilalaro ang maliit na plastic na jeep na nabili nila sa bangketa. Nang matapos si Sofia sa paghuhugas ay saka siya bumalik sa sala. Ano, aalis na ba tayo? Oo, mahal. Tayo na.
Paglabas ng bahay, sinalubong sila ng maputlang liwanag ng umaga ng linggo. Tahimik ang paligid at kakaunti pa lamang ang tao sa kalsada. Nag-abang sila ng tricycle sa labas at nagpahatid sa simbahan sa bayan. Nang makarating doon, medyo marami na ring tao ang nagtipon sa loob, ngunit wala pa ang pari. Hindi pa man nakapasok sa loob ang mag-anak nang mapansin ni Dominic si Felix sa gilid ng simbahan. Nakaluhod ang lalaki na tila nanlilimos sa mga dumarating na tao. "Oh, pare, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nanlilimos?" Ay, Dom, ano ka ba? Isa to sa mga racket ko. "Sa simbahan ka pa talaga dumidiskarte? Pare naman, baka humaba lalo ang sungay mo niyan." Hayaan mo na. 3 beses ko lang naman to ginagawa sa loob ng 1 buwan. Humanap ka na kasi ng matinong trabaho, pare. O di kaya ay humingi ka ng tulong kay Carlos. Mayaman naman na yung isang yun. Malamang tutulungan ka nun na makahanap ng trabaho. Wag na pre. Nakakapagod magtrabaho eh. Ayos na sa akin yung ganito, nanlilimos. Ay, ewan ko sa'yo. Sige na, papasok na muna kami sa loob. Baka magsisimula na yung misa. Napatango na lamang si Felix bilang tugon. Tumuloy sa loob ng simbahan si Dominic at maging ang kanyang mag-ina. Sa likuran na lamang sila naupo, habang naghihintay ng misa, nakaramdam si Sofia na parang may nakamasid sa kanila, kaya iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng simbahan, hanggang sa naagaw ng kanyang atensyon ang babaeng pamilyar sa kanya, ang parlorista. Nakaupo yun sa bandang gitna ng simbahan sa kanilang kaliwa. Diretso ang tingin sa kanila at nakatutok yon sa asawa ni Sofia. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinutuban ang ginang. Palihim niyang siniko si Dominic sa tagiliran. "Mahal, sabihin mo nga, hindi mo ba talaga kilala ang parlorista na yan?" "Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal? Nasaan?" "Ayun oh, tingnan mo. Parang nakatingin siya sa pwesto natin eh." Hindi ako sigurado pero baka nga." Ilang saglit pa, lumabas na ang pari at nagsimula na ang misa. Halos 1 oras din ang tinagal ng misa, ngunit sa loob ng 1 oras na yon ay panay ang sulyap ni Sofia sa parlorista na hindi rin natitinag ang pagkakatitig sa kanila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pagtataka. Pakiramdam niya may koneksyon ang kanyang asawang si Dominic sa babaeng yun. "Talaga bang hindi mo siya kilala, mahal?" "Hindi talaga ako sigurado, mahal eh. Tayo na, tapos na misa. Baka maubusan pa tayo ng karne sa palengke." Nang makalabas sila ng simbahan, wala na sa dati niyang pwesto si Felix. Kagaya ng napag-usapan, dumiretso sila sa palengke. Mabuti na lamang at may naabutan pa silang karne ng baboy, kaya bumili sila ng 1 kilo. Dumaan din sila sa grocery store at bumili ng sabong panlaba at gatas ni Miguelito. Nang matapos sa pamimili, umuwi na ang pamilya. Naabutan pa nila si Lola Teresita na nagwawalis sa harap ng bahay. "Oh, Nay, nakabalik na po pala kayo." Ay, oo, iho. Kanina pa. Siya nga pala. Napadaan yung kaibigan mo rito kanina. Ano nga ulit ang pangalan nun? Federico? Franco? Si Felix Subang, ibig niyong sabihin? Ay, oo, si Felix nga. Pasensya ka na. Masyado na akong makakalimutin. Ganyan lang siguro talaga kapag tumatanda na. Ay, nako, Nay. Hindi nga halatang matanda na kayo eh. Mukha pa rin kasi kayong teenager. Ay, nako, mapagbiro ka naman masyado. Ang sabi nga pala ng kaibigan mo ay dadalaw siya rito mamayang gabi. Mag-inuman daw kayo kasama si Mayor Carlos. "Mahal, mauna na kami ng anak mo sa loob, ha?" Sige, mahal. Susunod na lang ako doon. Sige lang. Magdiwang kayo hanggang gusto ninyo. Dahil darating ang panahon, matatapos din yan. Anong ibig niyong sabihin, Nay?
Ay, ang ibig kong sabihin, hanggang bata pa kayo, magpakasaya na kayo. Kasi pag tumanda na kayo, hindi nyo na yan magagawa. Ganun pala. Sige nay, papasok na lang muna ako sa loob. Kinagabihan, hindi na muling sumulpot si Felix sa bahay ni na Dominic. Akala ng lalaki ay abala lang ang kanyang kaibigan, kaya hindi niya na lang yon pinansin. Ngunit paglipas ng mga araw ay hindi na talaga nagpakita si Felix. Isang umaga, habang nagbubunot ng damo si Sofia sa labas ng bahay, lumapit sa kanya ang matabang babae na kanilang kapitbahay. Madalas siyang pinupuntahan noon para magkwento ng kung ano-ano. Sofia, hindi ba kaibigan ng asawa mo si Felix? Opo ate, bakit ho? Alam mo ba, nagkasakit ang lalaking yon. Marahil ay kakadrugs niya. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba nabanggit sa'yo ng asawa mo? Gumagamit yun ng pinagbabawal na gamot. Yung kinikita niya sa panlilimos at pagnanakaw, yun ang pinambibisyo niya. Nako ate, baka ho gawa-gawa niyo lamang yan, ha? Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Sofia. Kahit magtanong ka pa sa mga taga-baryo, yun ang bisyo ng lalaking yon. Ewan ko nga ba kung bakit hindi pa nakukulong ang tambay na yun eh. May pagkamanyak din yon. Pareha sila ng kaibigan niyang si Mayor Carlos. Ha? Talaga ho? Oo, kaya nga kinakarma ng Felix na yan eh. Ayon sa chismis na narinig ko sa kabilang baryo, tinubuan daw siya ng mga bukol at pasa sa katawan. Lumobo raw ang tiyan at may mga uod pa sa sugat niya. Naku, grabe, nakakadiri talaga. Ay, Sofia, paano? Alis na ako. Uutang muna ako sa tindahan ni Aling Mary ng pansit canton at sardinas. Sa susunod na linggo pa kasi ang sahod ng asawa ko eh. Sige ho, Aling Bebang. Matapos umalis ni Aling Bebang, nanatiling nakatayo si Sofia sa tabi ng hardin, hawak ang malaking tinidor na gamit sa pambunot ng damo. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Dominic, dala ang ilang dahon ng gulay mula sa kanilang taniman. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, siya nga pala. Napadaan dito kanina si Aling Bebang. Yung kaibigan mong si Felix, nagkasakit daw at malubha ang karamdaman. Ang sabi ni Aling Bebang, tinubuan daw ng maraming bukol at pasa sa katawan. Nanlobo raw ang tiyan at maraming uod daw ang lumalabas sa sugat niya. Si Felix? Hindi ko alam na ganun palang kalagayan niya. Kaya pala hindi ko na siya nakikita eh. Ang akala ko pa naman ay abala lamang sa racket niya. Mahal, dadalawin ko siya mamayang hapon sa kanila ha. Gusto mong sumama? Sige. Iwan na lang natin kay Nanay Teresita si Miguelito. Baka kasi mahawa ang bata. Mas mabuti na yung nag-iingat. Sige, mahal. Kinahapunan, matapos iwan si Miguelito kay Nanay Teresita, agad na nagtungo ang mag-asawa sa bahay ni Felix. Mabuti na lang at kabisado pa rin ni Dominic ang tinitirhan ng kanyang kaibigan. Pagdating nila sa maliit at halos gumuguhong bahay, sa labas pa lang ay nalanghap na agad nila ang matapang na amoy ng pagkabulok. Napahinto si Sofia, napasapo sa kanyang ilong habang si Dominic naman ay marahang kumatok sa pintuan. Felix, pare, nandiyan ka ba sa loob? Tao po! Tao po! Mahal, sigurado ka bang dito nakatira si Felix? Baka lumipat na siya ng tinitirhan. Ito ang bahay ni Felix, mahal. Nag-iisa lang yun sa buhay, kaya imposibleng lumipat pa yun. Teka, nakabukas pa lang pinto eh. Halika, pumasok tayo sa loob. Ang baho, ang dilim. Teka, mag-iingat ka, mahal. Baka may maapakan kang kung ano. Nangapa na lamang sa dilim ang mag-asawa nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Agad namang binuksan ni Dominic ang mga bintana, ngunit nang mabuksan ang panghuling bintana ay hindi na nakayanan ang kalumaan nito, kaya natanggal na at nahulog sa sahig ang naturang bintana. Napasigaw pa si Sofia dahil sa pagkabigla, ngunit agad din siyang napatakip ng bibig. Lupa lang ang sahig ng bahay, kaya hindi maingay sa tuwing humahakbang sila. Naku, nasira. Ayos ka lang, mahal.
Oo. Pasensya na. Teka, narinig mo ba yon? Ang alin, mahal? Si Felix, tara, baka nasa kwarto siya. Agad na pumunta ang dalawa sa silid-tulugan ni Felix. Nang makarating sila sa kwarto, naabutan nila yon na nakahiga sa banig na nakalapag sa lupa. Nagulat ang dalawa nang makita ang sitwasyon ng lalaki. Sa maikling panahon, mas lalong pumayat si Felix. Tipong halos lumabas na ang mga buto nito sa katawan. Napansin din nila na namamaga at lumolobo ang tiyan nito na parang buntis. Sa magkabilang braso at binti ni Felix ay may mga bukol na kulay ube at itim. At sa ilang sugat, gumagapang ang maliliit na uod. Marahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Namumutla na ang kanyang mga labi. Lumapit si Dominic at pilit na pinatatag ang sarili kahit nanginginig ang mga kamay. Diyos ko, Felix, anong nangyari sa iyo? Dominic, buti napadalaw kayo. O, pre, ano ba nangyari? Bakit hindi ka nagsabi na may sakit ka pala? Hindi ko rin napaghandaan eh. Akala ko makalipas ang 16 na taon, magiging ayos ng lahat. Pero pare, nakita ko siya. Nagsisimula na siya magiganti. Umalis ka na sa lugar na ito. Magpakalayo-layo ka. Umalis ka na hanggat hindi pa huli ang lahat. Anong ibig niyang sabihin? Bago pa makasagot si Dominic, biglang napahiyaw si Felix dala ng sobrang sakit. Napahawak siya sa tiyan habang ang kanyang katawan ay nangingisay. Agad na lumapit si Sofia sa dalawa, ngunit napahinturin siya dahil lalong sumangsang ang mabahong amoy na nagmumula sa katawan ni Felix. Huwag kang susuko, pare. Dadalhin ka namin sa ospital. Huli na ang lahat, pre. Wala nang lunas tong sakit ko. Mamamatay na ako. Huwag mong sabihin yan. Mahal, bilis. Humingi ka ng tulong sa labas. Agad naman na napatakbo si Sofia. Makaraan ang ilang sandali ay bumalik yun kasama ang 3 kalalakihan. Pinagtulungan nilang dalhin si Felix sa ospital, ngunit habang bumibiyahe sila papunta roon sakay ng lumang tricycle, hindi na nakayanan ng lalaki. Kusa nang sumuko ang katawan nito at tuluyan ng binawian ng buhay. Felix, anong ibig mong sabihin? Sino naghihiganti at bakit? Mahal, may sinasabi ka ba? Ayos ka lang? Wala. Hindi ko lang inaasahan to. Sobrang bilis kasi ng pangyayari. Natahimik na lamang ang babae. Ramdam niya ang pagluluksa ng asawa dahil sa biglaang pagkamatay ng malapit nitong kaibigan. Nang dahil sa walang kamag-anak si Felix, sapilitang kinuha ni Dominic ang bangkay noon. Hindi na rin niya pinatagal pa ang lamay. Makalipas ang 2 araw, agad niyang pinalibing ang kanyang kaibigan. Ngunit ang nakapagtataka, matapos ilagay sa hukay ang katawan ng bangkay, ay mas lalong dumami ang uod at may mga naglalakihang insekto na gumagapang sa kabaong ni Felix. Maraming tao ang nagulat at marami ang nagtaka. Hindi kaya kinulam itong si Felix kaya biglang namatay? Malakas din ang kutob ko na may kumulam sa kanya. Tingnan niyo mga insekto. Yan ang mga insekto kapag kinukulam ang isang tao. Ano pong sabi niyo? Maaaring kinulam si Felix? Oo, iha. Kinulam ang kaibigan mo. Sa tingin ko rin ay masyadong malakas ang taong kumulam sa kanya at maaaring nasa paligid lamang yon. Nasa paligid lang? Sino kaya yon? Bakit niya nagawa to? Anong kasalanan ni Felix? At ano yung sinasabi niyang 16 na taon na nakalipas? Ha? Hindi kaya tungkol dun sa... Teka, imposible. Hindi maaaring tungkol sa bagay na yun. Matagal na nangyari yun. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dominic nang biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang nangyari, 16 na taon na
ang nakalipas. Nasa ganoon siyang tagpo nang lumapit sa kanya si Sofia. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit tila namumutla ka? Mahal, ipangako mo sa akin, ano man ang mangyari hindi mo ako iiwan. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Natatakot ako kasi baka... Ano? Sabihin mo, ano bang kinakatakot mo, Dominic? May nagawa ka bang kasalanan na hindi mo sinasabi sa akin? Wala. Halos hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa sinapit ni Felix eh. Magpakatatag ka, mahal. Huwag ka mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ni Miguelito. Teka, maiba ko. Bakit hindi napadalaw ang kaibigan mong si Carlos kahit sa burol man lamang ni Felix? Hindi ko rin alam. Wala akong balita tungkol sa kanya. Baka naman busy o kaya nag-out of town ulit. Tama ka. Pwede naman. 3 araw matapos ang libing ni Felix, nakarinig ng usap-usapan si Dominic mula sa mga kababaryo niya na bigla ang nagkasakit ang alkalde sa kabilang bayan. Malubha raw ang karamdaman noon at ayon sa mga sabi-sabi, halos hindi na raw makatayo. Agad namang dinalaw ni Dominic ang kaibigan, ngunit nagulat siya nang personal niyang makita ang sitwasyon ni Carlos. Carlos, ano nangyari? Ang dami mong bukol sa katawan, at saka puro uod din. Balak kong lumuwas sa Maynila bukas ng umaga para magpagamot sa pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Carlos, hindi ka ba nagtataka? Kasi parang may taong gumaganti sa atin. Anong ibig mo sabihin, Dominic? Ano bang sinasabi mo? Kasi si Felix, namatay din noong nakaraan at ang sabi ng mga matatanda, kinulam daw siya. Tapos ngayon, ito ka, bigla ring nagkasakit at may mga bukol din sa katawan, kagaya nung kay Felix. Huwag mo nga akong itulad kay Felix. Hampas lupa yun, kaya hindi posibleng dapuan siya ng maluhang karamdaman. Imposibleng kinukulam ako, Dominic. Marami ako natulungan. Ako ang mayor dito. Mapera akong tao, makapangyarihan at malakas. Pero paano kung may kinalaman to sa nangyari? 16 na taon na nakalipas, pare. Ano bang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Carlos, hindi mo na ba naaalala? May ginahasa tayo ni na Felix. 16 na taon na nakakalipas. Tumigil ka, Dominic. Manahimik ka. Umalis ka na at itikom mo yung bibig mo. Huwag na huwag mong babanggitin na nangyari nung mga panahon na yon. Dahil kapag nalaman niya ng mga tao at nasira ako, isasama kita sa hukay. Tumigil ka. Labas! Lumabas ka kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardya ko! Nagngingit-ngit ang mga ngipin at nakakuyom ang kamao nang lumabas si Dominic sa silid ni Carlos. Galit na galit siya sa kaibigan, ngunit may bahagi rin sa isip niya na natatakot at hindi mapakali. Hindi niya maiwasang isipin ang ginawa nilang karahasan. 16 na taon na ang nakalipas. Hanggang sa siya ay makauwi, hindi pa rin niya maiwasan na isipin ang nakaraan. Pagbabalik tanaw nung mga panahon na yon, nagiinuman ang magkakaibigan sa kubo ni Mang Nestor. Nasa ganoon silang tagpo nang may mapadaang babae sa kanilang harapan. Maganda yun, sexy at maputi. Napasipol pa si Carlos nang matunghayan ang babae, kaya sinigawan siya noon at agad na nagtawanan sina Felix at Dominic. Sa sobrang inis at pagkahiya ay nilapitan ni Carlos ang babae at hinawakan ng mahigpit sa kanyang braso. Agad namang sumunod sa kanya sina Dominic at Felix. Nag-iisa ka lang ngayong gabi. Hindi ka ba natatakot? Gusto mo bang samahan ka namin buong magdamag? Bastos, umalis ka kung ayaw mo isumbong ko kayo sa alkalde. Aba, matapang ah. Yan, ganyan ang gusto ko sa isang babae. Bitawan mo ako, manyagis ka. Carlos, halika na pre. Bumalik na lang tayo sa pag-iinom, hayaan mo na siya. Manahimik ka nga, Dominic. Ang hina mo talaga. Sabihin mo nga, bakla ka ba? Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, kung bakla ka ba? Aba, buwisit ka.
Hoy, ano ba kayong dalawa? Tigilan niyo na nga yan. Mag-away kayo kung gusto niyo, pero bitawan niyo ako. Isusumbong ko kayo sa barangay. Aray ko. Manahimik kang babae ka, ha? Napangisi si Carlos at marahas na hinalikan ang dalaga. Naggulat sina Dominic at Felix dahil sa ginawang yon ng kanilang kaibigan. Akmang lalapit na sana sila nang bigla silang tinitigan ng masama ni Carlos. Napaiyak at napasigaw ang babae, ngunit napatawa lang si Carlos sa kamarahas niyang itinulak yon. Nang bumagsak sa damuhan ay mabilis na pumaibabaw si Carlos sa dalaga. Isa-isa niyang tinanggal ang saplot ng kawawang babae. Nanginginig naman si Dominic habang nakatingin sa ginagawa ng kaibigan. Napansin niya na sinusubukan ng babae na manlaban, ngunit bugbog ang inabot nito kay Carlos. Akmang lalapit na sana si Dominic nang mabilis siyang hinawakan sa balikat ni Felix, sa kamarahang umiling ang lalaki. Walang nagawa si Dominic kundi ang manahimik. Baboy ka! Napakababoy mo! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na magpakayipot. Alam mo, sigurado magugustuhan mo rin naman to eh. Masarap to. Dadalhin kita sa langit. Pare, bilisan mo. Ako ang susunod. Dominic, panghuli ka na, pre, ha? Pasensya ka na. Hindi ko na talaga kaya magtisi. Sunod-sunod na napalunok si Dominic habang nakatitig sa ginagawang panggagahasa ni Carlos. Hindi siya natutuwa, ngunit may bahagi rin sa kanya na tinamaan ng kuryosidad. Hanggang sa namalayan na lamang niya na nung gabing yun, kagaya ni na Felix at Carlos, ginahasa rin niya ang walang kalaban-laban na babae. Samantala, Hoy, Dominic, kanina ka pa tulala dyan, ha? Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Bakit? Bahagyang napapitlag si Dominic nang hawakan siya sa braso ng kanyang asawa. Hindi niya namalayan na tulala na pala siya kakaisip sa ginawa nila 16 na taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Dominic ang kamay ng kanyang asawa sa kanyang noo na tila sinusuri kung nilalagnat ba siya o hindi. Wala ka namang lagnat. Ay, mahal, mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto. Ilang araw ka na kasing tulala. Ano bang nangyayari sa'yo, iho? Meron ka bang karamdaman? Wala ho, Nay. Baka pagod lang po siguro to. Matutulog na ho muna ako. Kinagabihan, bigla na lamang nagkasakit ang lalaki. Inaapoy siya ng lagnat at nanginginig ang katawan. Alalang-alala si Sofia sa kalagayan ng kanyang asawa. Nang makita ni Lola Teresita ang sitwasyon ng kanyang among lalaki, agad niya yung sinuri. Iha, noong kabataan ko dati akong albularyo, kaya hindi ako maaaring magkamali. Huwag ka sanang mabibigla, pero may taong kumukulam sa asawa mo. Ha? Kulam? Diyos ko po, sino naman nagagawa nun sa asawa ko? Hindi kaya merong nakaaway si Dominic? Nay, wala ho ako nakaaway. Sigurado ka ba? Wala ka bang nagawang kasalanan? Wala ho. Sige, gagamutin muna kita. Huwag ka mag-alala. Maraming sakit na akong nalunasan kagaya ng kaso mo. Kaya akong bahala sa'yo. Nang gabi ring yun, agad na nagsagawa ng ritual si Lola Teresita. Nagsindi siya ng itim na kandila, kumuha ng pulang tela sa kananalangin. Habang isinasagawa ang ritual, pakiramdam ni Dominic ay parang may humihigop ng kanyang lakas. Ngunit saglit lamang yun, dahil pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya na unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Bumaba rin ang kanyang lagnat. Matapos ang ritual, pinainom siya ni Lola Teresita ng halamang gamot. Makakatulong yan para manumbalik ang nawala mong lakas. Nay, maraming salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo.
Napatango at ngumiti lang si Lola Teresita saka siya nagpaalam sa mag-asawa na magpapahinga na muna siya sa kanyang silid. Kinabukasan, naging maayos naman ang lahat at tumagal din yon ng ilang araw. Nabalitaan din ni Dominic na lumuwas na sa lungsod ang kanyang kaibigan na si Carlos. Bukod doon, wala na siyang balita tungkol sa lalaki. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Nawala na rin sa isip ni Sofia ang mga alalahanin. Hanggang isang araw, nagising na lamang ang mag-asawa na inaapoy ng lagnat ang kanilang anak na si Miguelito. Diyos ko po, anak, gumising ka. Ang taas ng lagnat mo. Mahal, tingnan mo. Lumulobo ang tiyan ni Miguel. At marami siyang pasa at bukol sa katawan. Teka, may uod din ang mga sugat niya. Sandali, tatawagin ko lang si Nanay Teresita. Nay! Nay Teresita! Oh, bakit, iho? May problema ba? Nay, si Miguelito po. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya pero sobrang taas po ng lagnat niya. At tingnan niyo, lumaki rin ang tiyan niya. Nagkaroon ng maraming bukol at pasa sa katawan. Diyos ko po, Nay Teresita, tulungan niyo po ang anak ko. Gamutin niyo po siya. Dominic, hindi ka titigilan ng taong kumulam sa iyo at sa iyong anak hanggat hindi mo inaamin ang nagawa mong kasalanan sa kanya. Sabihin mo, ano ba ang kasalanan mo? 16 na taon na ang nakararaan. Oh, 16 na taon? Teka, paano niyo nalaman ng tungkol dyan? Hindi ko kayo maintindihan. Dominic, sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyari nung panahon na yon? May nagawa ka bang kasalanan? Mahal, Dominic, nakikiusap ako. Magtapat ka na. Huwag mong pahirapan ang anak natin. Maawa ka sa kanya. Sunod-sunod na bumagsak ang luha ni Dominic. Ramdam niya ang panginginig ng buo niyang katawan habang nakatingin sa kanyang mag-ina. Nanghihina si Miguelito, nanginginig at namumutla. Si Sofia naman, humahagulgol sa pag-iyak. Ilang saglit pa, napakuyom na lamang ng kamao ang lalaki. Sofia, makinig ka. 16 na taon na nakalipas. May ginahasa kaming babae ni na Carlos at Felix, pero maniwala ka. Napilitan lang ako at hindi ko sinasadya. Sobrang tagal na nun kaya hindi ko akalain na mangyayaring lahat ng to. Yung babae, hindi ko alam kung nasa na siya. Teka, yung babae. Sofia, naalala ko na. Kaya pala pamilyar sa akin yung babaeng parlorista. Siya pala yung ginahasa namin nung mga panahon na yun. Si Erica. Ginahasa niyo si Erica? Diyos ko, mapapatawad pa kaya kayo ni Erica sa ginawa niyong pambababoy sa kanya? Diyos ko po, paano ng anak ko? Paano na si Miguelito? Mahal, patawad. Pero gagawa ko ng paraan para humingi ng tawad kay Erica. Gagawin ko lahat mailigtas lamang ang anak natin. Kahit na buhay ko pa maging kapalit. Nung araw ding yon, desperadong tumungo ang mag-asawa sa bayan upang hanapin ang naturang parlorista. Wala nang ibang inisip si Dominic kundi ang humingi ng tawad at mailigtas ang kanilang anak na si Miguelito. Ngunit nang makarating sila sa salon ay hindi na nila naabutan pa si Erica. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo, pero... Pakiusap, sabihin mo kung saan nakatira si Erica. Hindi kami masamang tao. Kailangan ko lang talaga siyang makausap. Malalim na napabuntong hininga ang parloristang kaharap ng mag-asawa. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya kung saan nakatira si Erica o hindi. Ngunit sa huli, wala na siyang nagawa. Mas nanaig ang awa sa kanya at sinabi ang address ng kanyang kaibigan. Matapos makuha ang impormasyong yon, ay lubos na nagpasalamat ang mag-asawa sa kanila pinuntahan ng lugar kung saan nakatira
si Erika. Kamag-anak ho ba kayo ni Erika? Tanong ng tricycle driver na sinakyan ng mag-asawa. Masukal ang daan at liblib ang lugar. Malayo rin yun sa bayan kaya kinakailangan nilang sumakay ng tricycle. Ay, hindi po. Kakilala lang. Akala ko'y kamag-anak niya kayo. Sila na lang kasi ng lola niya ang magkasama sa buhay, pero simula nung mangamo ang lola niya sa kabilang baryo, palagi na lang nag-iisa si Erika sa kanilang bahay. Talaga po? Nasaan po bang mga magulang niya? Maagang naulila si Erika sa mga magulang. 2 taong gulang siya nung mamatay ang tatay niya at nung tumungtong siya sa edad na 5, sunod namang binawian ang buhay ang nanay niya. Kaya yang si Erika, halos lumaki na yan sa pangangalaga ng lola niya. Mahal na mahal siya ng kanyang lola. Nag-iisang apo lamang yan. Kumusta naman ho ang lola niya? Saan ulit siya nagtatrabaho? Hindi ko maalala Basta ang alam ko lang, bagong balik lang sa probinsya ang mga amo niya. Dito na tayo. Kita niyo bang maliit na kubong yan? Diyan nakatira si Erika at ang lola niya. Salamat ho, Manong. Ito ho ang bayad. Mag-iingat po kayo. Salamat kayo rin. Tara na, mahal. Habang naglalakad si Dominic at ang asawa niya palapit sa kubong tinitirhan ni Erika, hindi niya maiwasang kabahan. Ramdam niya ang panlalamig at panginginig ng kanyang kamay. Nang makarating sila sa harap ng pinto ay agad siyang kumatok. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang salubungin sila ng isang matandang babae. Nanay Teresita, ano hong ginagawa niyo rito? Anong kailangan ninyo? Bakit kayo nandito? Umalis na kayo! Nanay Teresita, kayo po bang lola ni Erika? Siya po ang apo ninyo? Tama ka. Ako nga ang lola ng babaeng ginahasa ng asawa mo. 16 na taon na ang nakalilipas. Ilang taon na kong naghintay para sa araw na ito. Ngayon, oras na para maningil at wala na kayong ligtas. Nay Teresita, pag-usapan ho natin to. Teka, nasan po ang anak ko? Bahagyang napasilip sa loob ng bahay si Dominic, ngunit ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita ang anak na si Miguelito na nasa loob. Nakatali ang kamay at paa ng bata at may takip ang bibig. Sa tabi niya ay may babaeng tahimik na nakaupo. Walang iba kundi si Erika. Erika, alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo, pero sana pakinggan mo ko. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa namin sa iyo 16 na taon na nakalilipas. At alam ko na hindi lang basta pagkakamali yun. Pero sana huwag mong saktan ang anak ko. Ako na lang ang parusahan mo kapalit niya. Ako naman ang nagkasala sa iyo Pakiusap, pakawalan mo ng anak ko. Erika! Ilang dekada akong nakakulong sa pagkabuhi laban sa inyong 3. Binaboy niyo ang buo kong pagkatao. Ilang beses ako nagmakaawa sa inyo, ngunit paulit-ulit niyo akong ginahasa. Alam mo bang sobra ko yung kinamumuhian? Alam kong walang kapatawaran ang ginawa namin sa iyo, pero patawad. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi sana ako nagpadala sa tukso. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Pero kahit gaano kabigat ang kasalanang nagawa niyo, hindi ako nagparusa sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Teka, Nanay Teresita, ikaw bang may kagagawan ng lahat ng ito? Mga hayop kayo! Walang kapatawaran ang ginawa niyong kababuyan sa apo ko. Hindi ko kayang manahimik na lamang sa isang tabi. Ilang dekada siyang nabuhay na may dalang dungis na kayo ang may kagagawan. At nagpatuloy lamang kayo sa buhay na parang walang sinirang kaluluwa. Tama ka. Ako ang bumarang sa inyo. Sa inyong lahat. Tuluyan ng nanginig at nanlamig ang buong katawan ni Dominic. Samantala, wala namang tigil sa paghagulhol ang asawa niyang si Sofia. Takot na takot ang babae habang nakatingin sa nakakaawang kalagayan ng kanyang anak.
Tuluyang napaluhod si Dominic sa harapan ng matandang babae, napahagulhol at nagsisisi sa nagawang kasalanan. Erika, pakiusap, patawarin mo ako. At hindi, ako na lang ang kulamin niyo. Doblehin yung kaparusahan ko. Titiisin ko lahat ng yan, wag lang ang anak ko. Lola, tama na po. Pero, Apo, paano ka? May mga taong nakapagbayad na ng utang nila at mukhang nagsisisi na rin naman si Dominic sa kasalanang nagawa niya. Pakawalan niyo na po sila. Gusto ko na magkaroon ng panibagong buhay, Lola. Gusto ko na lang pong magpakalayo-layo sa lugar na ito at kalimutan ng lahat. Napaangat ng tingin si Dominic kay Erika nang marinig ang sinabi ng babae. Napailing pa si Lola Teresita, ngunit may namumuong butil ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang saglit pa, bumuntong hiningayon saka naglakad sa loob. Tinanggalan ng tali ang kamay at paa ni Miguelito. Inalis din ang nakatakip sa bibig ng bata. Patakbo naman na umiyak ang bata papunta sa kanyang mga magulang. Diyos ko po, anak. Ayos ka lang ba? Patawad ko ngayon lamang kami. Natakot ka ba, anak? Miguel, Sofia, Erika, Nanay Teresita, patawarin niyo ako. Tama na. Umalis na kayo sa lugar na ito. Nanginginig pa ang tuhod ni Dominic nang siya ay tumayo. Agad niyang niyakap ang kanyang mag-ina saka umalis sa lugar na yun. Nang makauwi sa bahay, muli siyang humingi ng tawad sa asawa at anak at nangako na hindi na muling gagawa ng anumang kasalanan. Kinabukasan, naglaho na ang mga pasa at bukol sa katawan ni Miguelito. Bumalik na rin sa normal ang tiyan ng bata. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan na lang ng mag-asawa na umalis na sa lugar ang maglolang sina Teresita at Erika. Walang nakakaalam kung saan pumunta ang maglola at kung ano ang dahilan ng kanilang pag-alis. Isang araw, habang nagtitiklop ng pinaglabhang damit si Dominic sa sala, biglang lumapit sa kanya ang misis niyang si Sofia. Namumutla ang babae at pinagpapawisan, kaya agad na napatayo si Dominic saka sinuri ang kalagayan noon. Mahal, bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba? Mahal, may ipagtatapat ako sa iyo. Ha? Ano yun? Kasi Mahal, sabihin mo na. Kinakabahan ako sa iyo eh. Ano ba yun? Mahal, buntis ako. Magdadalawang linggo na. Talaga? Ibig sabihin, magiging kuya na si Miguelito? Miguelito, anak, halika rito! Magiging kuya ka na! Nakangiting napatango si Sofia dahil sa sinabi ng asawa. Sa tuwa ay agad siyang binuhat ni Dominic at pinaikot sa ere, ngunit agad din siyang huminto. Hinalikan niya sa noo si Sofia, saka mahigpit na niyakap. Papa, ano po nangyari? Ikaw kasi, Dominic eh. Bakit kasi sumigaw ka pa? Ayan tuloy, tumakbo papunta rito ang baby ko. Mama, sabi pong malaki na ako eh. Anak, magiging kuya ka na. Buntis ang mama mo. Malapit ka na magkaroon ng nakababatang kapatid. Talaga po, Papa? Ano magiging pangalan ng kapatid ko? Ano kaya, mahal? Kapag siguro lalaki, Eric, tapos kapag babae, Erika. Sigurado ka ba, mahal? Oo, ayaw mo ba? Pwede rin naman nating palitan. Hindi, ayos na sa akin yun. Maganda naman eh. Siya nga pala, mahal. Uuwi na tayo sa susunod na linggo sa lungsod. Nagpadala na kasi ng sulat si boss eh. Kinakailangan na nating bumalik doon. Sige, maganda yan. Nasasabik na rin ako makita uli ang lungsod eh. Ako rin po, Papa. Gusto ko pong makalaro ulit yung mga kaibigan ko sa Maynila. Dala ng samot-saring emosyon, napaluha na lamang si Dominic. Pero agad ding napangiti nang maramdaman ang init ng kanyang pamilya sa kanyang paligid. Hinalikan niya sa noo ang kanyang mag-ina, saka mahigpit na niyakap ang mga yon.
Sa pagbabalik nila sa Maynila, ipinangako niya na patuloy niyang aalagaan at mamahalin ang kanyang pamilya. Alam ni Dominic sa kanyang puso, kahit anuman ang dumating sa hinaharap, kakayanin nila basta sila ay magkakasama. Ang kanilang pamilya ngayon at sa hinaharap ay panatag sa pagmamahal at pagkakaisa. Yon! Napakaganda naman ng kwento, ang daming twists at pananakot. Dahil dyan, meron na naman po tayong shout-out. Hi po kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Vivian Angkay from Consolacion, Cebu. Hi po kay Queen B. Bicolana, kay Lady Dam, Lilibeth de Guzman, Len TV2, hi po. Hi kay Aisha Marie Getutua from Tapun, Dalaguete, Cebu. Hi po kay IP Micaela, kay Kim Bara, Maria Catalina Norcio, kay Rosalinda at sa anak na si Jocelyn ni Rolly Tulabing, tsaka si Riza, Ronnie at Marites Tulabing. Ba, kita mo nga naman, pati chismosang kapitbahay, pina-shoutout pa ni Bossing ah. Joke lang po yun. Hi po kay Lady Deng, kay Arlene Consensino, Bea 5 Pink, Alice Mediatrix Momo, Alma Mihay, Aimee Carbonilla. Hi din po kay Chris Alcantara, kay Jessie Register, Sylvia Marie Alegre, Janice Delphine Ramirez. Hi po kay Grace Duque from Taiwan, Margie Banosong, Laxmi, Yvonne Despi, Medelina, Marian de la Fuente, kay Mirna Bueta Briquillo from San Vicente, Northern Samar. Hi po kay Joanna Parate, kay Zalhi Cruz from Qatar, kay Asia Angeles. Hello po sa mga taga Q-Mart from Virgie La Torre. Hi din po kay Yolanda Lopez. Happy 18th birthday kay Stephanie Faye, kahapon po yon, from Mami Vanji Sambile. Hi po kay Vicky Abut from Aisha Salhi Aldoseri, kay Josephine Marcaida, Bianca at Roberto from Baguio City. Hi po kay Lindy Jacusalem. Hi kay Norberto Capistrano, kay Edgardo Fontanilla, Yang Pasardan, Michelle de la Cruz, Elenita, Elsa, Elsie Pasasadaba. Hi kay Ali Gonzaga, kay Gucci Dili-Dili at Melan Laher from Emma Gaper. Mag-iingat po kayong lahat dyan palagi. Hello din po kay Chat Aldeza, kay Shauma TV, Regan Machico, Mami Riza, Roxanne Gaudicos, Merly Herbolingo, kay Gay Somodio, kay Manny Maniego, kay Ramil Fariolin, Faye Yuson, Antonio Ortanes Jr., sa Galindes at Ramos family of CDO from Peter Tom Galindes. Hi po kay Maria Grace Grefalja, kay Rose Da Bakel from Sultan Kudarat. Hello po kay Joy Aniban, kay Jana May Creo, Minerva Concepcion, Da Edmond, Glovina Perales from Maldives. Hi din po kay Azenar Noriv at kay Somni na first commenter natin kahapon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.